Isipin mo sandali ang isang napakalawa, sinaon ng gubat na kusang lumago sa loob ng hindi mabilang na mga panahon. May ilang punong napakalalaki na ang mga ugat ay sumusuot ng malalim sa madilim na lupa ng panahong bago pa naisulat ang kasaysayan. Ang iba naman ay mas bata na nakikipag-ugnayan at nagsasalikop sa mga mas matatanda. May hindi mabilang na mga landas na tumatawid dito. Ang ilan ay maluluwang at malinawang marka. Ang iba ay makikitid at paikot-ikot na daan. Gayunman, lahat ng ito ay kabilang sa iisang masigla at masalimuot na ekosistema. Ang gubat na ito marahil ang pinakamainam na metapora para sa tradisyong espiritual ng India na kilala natin bilang Hinduismo. Hindi tulad ng iba pang malalaking pananampalataya sa buong mundo, ang Hinduismo ay walang iisang tagapagtatag, walang iisang banal na aklat na naglalaman ng buong katotohanan, at walang iisang propeta na nakipag-usap sa Diyos. Ito ay pantagpo ng mga ilog, isang simpunya ng mga paniniwala, mga gawain at mga pilosopiya na umagos at nagsanib sa loob ng hindi bababa sa 4,000 taon sa subkontinenteng Indian. Ito ay isang tradisyon na kayang yakapin sa malawak nitong saklaw ang pilosopong nagmumuni-muni sa di-personal na kalikasan ng realidad, ang debutong umaawit ng may pagmamahal sa isang Diyos na may mukhang elepante, at ang yogi na naghahangad na pagharian ng isipan sa pamamagitan ng mahigpit na disiplina. Tila isa itong kabalintunaan, isang buhol-buhol na salimuot ng mga kontradiksyon. Subalit sa ilalim ng nakakahilo nitong pagkakaiba-iba ay may iisang pintig na paghahanap, ang paghahanap sa kaayusang kosmiko, sa pag-unawa sa ating tunay na kalikasan at sa paglaya mula sa walang katapusang ikot ng kapanganakan at kamatayan. Ang kasaysayan nito ay kasaysayan mismo ng India at ang impluwensya nito ang humuhubog sa buhay ng mahigit 1 bilyong tao. Ngayon, papasok tayo sa sinaunang gubat na ito ng mga ninuno. Susuriin natin ang pinakamalalalim nitong ugat, uunawain ang mga pundasyong konsepto nito, tatahakin ang napakarami nitong landas, at matutuklasan kung bakit, sa mundong ito na walang tigil ang pagbabago, ang karunungan ng Sanatana Dharma, ang walang hanggang pananampalataya, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa paghahanap ng sangkatauhan sa kahulugan. Ito ang kwento ng Hinduismo. Upang maunawaan ang Hinduismo, kailangan nating bumalik sa isang mundong nauna pa sa karamihan ng mga kabihas ng kilala natin. Ang pinakamaagang ugat nito ay mahiwaga at posibleng nakaugat sa maunlad na kabihas ng lambak ng Indus na umunlad mahigit 4,500 taon na ang nakalipas. Bagamat hindi pa rin nababasa ang mga sulat nito, ang mga tatak na luwad na natagpuan sa mga guho nito ay nagpapakita ng mga figurang nakaupo sa mga posisyong pangninilay at mga simbolong tila nagbabadya sa mga susunod na Diyos gaya ni Shiva. Nagsisimula ang susunod na kabanata ng kwentong ito bandang 1,500 taon bago si Kristo sa pagdating ng mga taong Indo-Europeo o mga Aryan na nagdala ng kanilang mga Diyos, ng kanilang mga ritual at higit sa lahat ng kanilang mga sagradong himno. Ang mga himnong ito na ipinasa ng pasalita mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ng kahanga-hanggang tumpak ang naging batayan ng pinakamatanda at pinakabanal na mga teksto ng Hinduismo, ang mga Veda. Ang panahong ito na kilala bilang panahong Vediko ay tinukoy ng ritual. Umiikot ang buhay sa yagna, ang paghahandog sa apoy na isinasagawa ng mga dalubhasang pari, ang mga Brahmin. Pinaniniwala ang kapag naisagawa ng wasto, pinananatili ng mga ritual na ito ang kaayusan ng kosmos, ang rita, at tinitiyak ang kasaganaan, ulan at tagumpay sa digmaan. Isa itong pananaw sa daigdig kung saan ang tao, ang mga Diyos at ang universo ay likas na magkakaugnay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sagradong salita at ritual. Ngunit habang lumilipas ang mga siglo, may bagong pagkabalisa sa espiritu na nagsimulang umalimbukay. May ilang pantas at mga ascetic na umurong sa mga gubat, naghahanap ng mas malalim at mas panloob na pag-unawa sa realidad. Itinanong nila, ano ang diwa sa likod ng mga ritual? Ano ang sarili na ito na nabubuhay, namamatay at muling ipinapanganak? Ano ang kalikasan ng sukdulang realidad na sumasandig sa buong universo? Ang mga sagot sa mga tanong na ito
na isinilang mula sa pagninilay at malalim na pagsusuri sa sarili ay tinipon sa isang pangkat ng mga tekstong mistiko at pilosopikal na kilala bilang mga Upanishad. Ang pagbabagong ito mula sa panlabas na ritual tungo sa panloob na paghahanap ang nagmarka ng isang napakahalagang pagliko na nagbigay sa Hinduismo ng malalim itong pundasyong pilosopikal. Sa halip na isang pinag-isang doktrina, ang Hinduismo ay nag-aalok ng hanay ng magkakaugnay na mga konsepto na bumubuo sa gulugod nito. Ang una at pinakaugat ay ang Brahman. Ang Brahman ay hindi isang Diyos sa diwang Abrahamiko, isang lumika na hiwalay sa nilikha. Ito ang sukdulang realidad, ang di-personal, walang hanggan at walang katapusang prinsipyong kosmiko. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng umiiral, ang esensyang tumatagos sa buong universo. Ito ang karagatan na pinagmumulan ng bawat patak ng pag-iral at na balang araw ay babalikan nila. O ang Brahman ang karagatang kosmiko, kung gayon ang atma ng individual na patak. Ang atma ng kaluluwa, ang panloob na sarili, ang banal na ningas na nananahan sa loob ng bawat nabubuhay na nilalang. Ang dakila at revolusyonaryong tuklas ng mga pantas ng mga Upanishad ay na ang Atman ay hindi hiwalay sa Brahman. Sa pinakaloob na diwa nito, ang individual na kaluluwa ay kapareho ng universal na kaluluwa. Ikaw ay yaon, wika ng isang tanyag na sipi. Ang ating pakiramdam ng paghihiwalay ay isang ilusyon o maya, isang lambong ng kamangmangan na pumipigil sa atin na makita ang ating tunay na kalikasan. Ang kamangmangang ito ang nagbubuklod sa ating sa samsara, ang walang awat na ikot ng kapanganakan, kamatayan at muling kapanganakan. Ang ating mga kilos sa loob ng ikot na ito ay pinamamahalaan ng isang universal at di-personal na batas. Karma. Hindi ito gantimpala o parusang banal, kundi isang likas na batas ng sanhi at bunga. Bawat gawa, salita at isip na nalilika natin ay nagiiwan ng bakas. Isang enertiyang di maiiwas ang babalik sa atin, humuhubog sa ating kasalukuyang kalagayan at tumutukoy sa ating hinaharap, sa buhay na ito man o sa susunod. Paano natin tatahakin ang ikot na ito? Ang moral at etikal na kompas ay ang Dharma. Isa ito sa pinakamayaman at pinakamasalimuot na mga salita sa Hinduismo. Ang Dharma ay kaayusang kosmiko, likas na batas, tungkulin, pagkamatuwid at etikal na pag-uugali. Ito ang prinsipyong nagsasandig sa universo at sa lipunan. Hindi isa ang Dharma para sa lahat. Nakasalalay ito sa ating edad, sa ating kasarian at sa ating hanapbuhay. Ang pagiging mabuting mandirigma ay may ibang dharma kaysa pagiging mabuting pare. Ang pagtupad sa sariling dharma, anuman ang maging kinalabasan, ay ang kumilos ng kaayon ng universo at lumika ng mabuting karma. Ang sukdulang layunin ng buong paglalakbay na ito ay hindi ang marating ang isang makalangit na paraiso, kundi ang makatakas sa ikot ng tuluyan. Ang paglaya na ito ay tinatawag na moksha. Ito ang pagkaputol ng mga tanikala ng karma at samsara, ang pagpunit sa lambong ng maya, at ang huling pagsasakatuparan ng pagkakaisa ng Atman at Brahman. Ito ang pagbabalik ng patak sa karagatan, isang kalagayan ng sukdulang kapayapaan, kaalaman at kaligayahan. Ang mga ideya ng Hinduismo ay nakapaloob sa isang napakalawak at sari-saring kalipunan ng mga kasulatan na hinahati sa dalawang pangunahing kategorya. Shruti, yaong narinig, at Smriti, yaong naalaala. Ang Shruti ay binubuo ng 4 na Veda na itinuturing na may banal na pinagmulan, narinig ng mga sinaunang pantas o mga rishi. Sila ang pinakamataas na iginagalang na mga teksto na naggalaman ng mga himno, mantra at mga tagubiling pangritwal. Kaakibat ng mga Veda ang mga Upanishad na nagtataglay ng ubod ng pilosopiyang Hindu. Kabilang sa Smriti ang napakaraming uri ng mga teksto likha ng tao, ngunit itinuturing na may banal na inspirasyon. Ang pinakaminamahal at pinakamaimpluwensya ay ang mga dakilang epiko. Isinasalaysay ng Ramayana ang kwento ni Prinsipe Rama, isang pagkakatawang tao ng Diyos na si Vishnu, at ang kanyang paghahanap upang mailigtas ang asawang si Sita na dinukot ng isang demonyo. Isa itong kwento tungkol sa tungkulin, katapatan at tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang Mahabharata, isa sa pinakamahabang tula sa mundo,
ay nagsasalaysay ng tunggalian ng dalawang sangay ng isang pamilya para sa kontrol ng isang kaharian. Isa itong masalimuot na epiko tungkol sa digmaan, politika, pagdurusa at moralidad. Sa loob ng Mahabharata ay may isang maikling dialogo na naging marahil ang pinakamahalaga at pinakakilalang teksto ng Hinduismo sa buong daigdig, ang Bhagavad Gita o ang Awit ng Panginoon. Dito, ang mandirigmang si Arjuna ay nasa matinding pagdadalamhati sa larangan ng digmaan, ayaw makipaglaban sa sarili niyang mga kamag-anak. Ang kanyang tagapaghatak ng karwahe na nagbubunyag na siya pala ang Diyos na si Krishna na nakatago sa anyo, ay nag-aalay sa kanya ng isang malalim na pagtalakay tungkol sa dharma, karma, sa kalikasan ng realidad, at sa iba't ibang landas patungo sa paglaya. Pinag-isa ng Gita ang pilosopya ng mga Upanishad at ginagawa itong mas madaling maunawaan na nag-aalok ng praktikal na gabay sa buhay, espiritual sa gitna ng mga hamon ng mundo. Sa pagkilalang magkakaibang ugali at hilig ng mga tao, nag-aalok ang Hinduismo ng maraming landas o mga yoga upang marating ang moksha. Itinatagda ng Bhagavad Gita ang tatlong pangunahing ito. Ang Karma Yoga ang landas ng walang pag-iimbot na pagkilos. Ito ang landas para sa mga may masiglang kalikasan. Itinuturo nito na makakamit natin ang paglaya hindi sa pagtalikod sa pagkilos, kundi sa pagtalikod sa pagkakapit sa mga bunga nito. Kinutupad ng isang karma yogi ang kanyang tungkulin sa abot ng makakaya. Iniaalay ang bawat kilo sa Diyos nang hindi nababahala sa personal na tagumpay o kabiguan. Ito ang sining ng paghahanap sa sagrado sa pang-araw-araw na gawain. Ang Jnana Yoga, ang landas ng kaalaman at karunungan. Ito ang landas para sa mga intelektual at mapagnilay. Gumagamit ang isang Jnana Yogi ng katuwiran at paghimay upang butasin ang lambong ng maya. Nagmumuni-muni sa dakilang mga katotohanan ng mga kasulatan upang mapagtanto ang kanyang pagkakakilanlan sa Brahman. Isa itong matarik at pilosopikal na pag-akyat tungo sa tuktok ng pagsasakatuparan ng sarili. Ang Bhakti Yoga ang landas ng debosyon at pag-ibig. Ito ang pinaka-popular at pinakadaling marating nga landas. Pumipili ang isang Bhakti Yogi ng isang personal na anyo ng Diyos, gaya ni Vishnu, ang tagapagpanatili, ni Shiva, ang tagapagpabago, o ni Devi, ang inang Diyosa, at itinuon ang lahat ng kanyang pag-ibig at emosyonal na enerhiya sa banal na iyon. Sa pamamagitan ng mga panalangin, pag-awit, mga ritual at paglilingkod, hinahangad ng deboto na lubos na magpasakop sa Diyos na nakakakita ng paglaya sa pamamagitan ng banal na biyaya. Kalaunan, isang ika-4 na landas ang isinistematisa ng pantas na si Patanjali, ang Raja Yoga, ang maharlikang landas. Ito ang agham ng pagkontrol sa isipan at pagninilay. Sa pamamagitan ng isang sistemang may 8 hakbang, kabilang ang mga postura ng katawan, pagkontrol sa paghinga at malalim na pagninilay, hinahangad ng isang Raja Yogi na patahimikin ang mga alon ng isipan upang luminaw ang kanyang tunay na kalikasan. Ang mahabang kasaysayan ng Hinduismo ay hindi naging malaya sa mga hamon. Ang pag-usbong ng Budismo at Jainismo sa loob mismo ng India ay nag-alok ng mga alternatibo sa ritual at kaayusang panlipunan nito. Ang mga siglo ng pamumunong Muslim at kalaunan ang kolonyalismong Britaniko ay nagdala ng mga bagong ideya at nagbigay ng napakalaking presyon sa kulturang at relihiyong Hindu. Noong ika-19 na siglo, bilang tugon sa kapwa-kritikang kanluranin at panloob na pagkapirmi, lumitaw ang ilang kilusang reforma sa Hinduismo. Ang mga pinunong gaya ni Swami Vivekananda ay ipinakilala ang Hinduismo sa kanluran hindi bilang hanay ng mga ritual na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi bilang isang malalim at universal na pilosopya, ang ina ng lahat ng reliyon. Noong ika-20 siglo, ginamit ni Mahatma Gandhi ang mga fundamental na prinsipyong Hindu gaya ng ahimsa, ang hindi karahasan, upang humubog ng isang bagong sandatang pampulitika na humamon sa Imperyong Britaniko at nagbigay inspirasyon sa mga kilusan para sa karapatang sibil sa buong mundo. Sa kasalukuyan, dahil sa diasporang Indian, ang Hinduismo ay naging isang relihiyong may abot na pandaigdig.
Ang diin nito sa pagkakaroon ng maraming landas at paggalang sa ibang pananampalataya ay nagbibigay ng mensaheng angkop sa isang mundong magkakaugnay. Ang mga gawi gaya ng yoga at pagninilay na may malalalim na ugat sa pilosopyang Hindu ay kumalat sa buong mundo at ngayon ay bahagi na ng buhay ng milyon-milyong hindi Hindu na nag-aalok ng mga kasangkapan para sa kagalingang pisikal at mental. Dayunman, humaharap din ang makabagong Hinduismo sa mga bagong tensyong geopolitikal, kabilang ang pag-angat ng nasyonalismong Hindu na kung minsan ay sumasalungat sa tradisyonal nitong pagpaparaya at pagkakaiba-iba. Sa pagsagot sa pangunahing tanong ng bidyong ito, kung gayon, ano ang Hinduismo? Marahil ang pinakamainam na sagot ay ito'y isang paanyaya sa paglalakbay. Isa itong tradisyong hindi humihingi ng bulag na paniniwala, kundi personal na pagsisiyasat. Isa itong masalimuot na mapa ng kamalayang pantao, iginuhit sa paglipas ng libu-libong taon na nagpapakita kung nasaan tayo at nag-aalok ng maraming landas tungo sa pag-iisa sa walang hangganang realidad na siyang tunay nating ubod. Ito ang ideya na ang universo ay hindi isang bagay na hiwalay sa atin, kundi isang bagay na matutuklasan natin sa loob mismo ng ating mga puso. Isa itong kosmikong sayaw ng paglika, pagpanatili at paglusaw, at ang bawat isa sa atin ay inaanyayahang hanapin ang sarili nating kumpas sa walang hanggang sayaw na yon.